Ano bang meron sa buhay abroad na wala sa Pinas? Bakit kailangan nating iwanan ang mga anak natin para mag-alaga ng anak ng iba? Mga master, ako pala ang Wishmaster at welcome sa Project Dreamers. Bilang isang pamilyadong tao, dapat ay marunong kang magbanat ng buto, magtrabaho, magtinda, magnegosyo o dumiskarte upang kumita ng pera na maiuwi mo sa inyong tahanan. Sino ba naman ang taong walang pangarap sa buhay? Ultimo mga preso sa bilangguan ay nangangarap din. Mga estudyante, mapabinata or dalaga at syempre lalong lalo na ang mga pamilyadong tao. Balik tayo sa tanong, mga master. Bakit nga ba nag-a-abroad ang mga Pilipino, lalong lalo na ang mga kababaihan? Kung ikukumpara mo sa sistema ng pagtatrabaho sa Pinas at sa ibang bansa, ay siguro naman alam mo na ang sagot. Sa Pinas ay may mataas na standard tayo na sinusunod at dagdag pa dito ang mga taxes na dapat nating bayaran. Sa ilalim ng minimum wage na binibigay ng mga kumpanya sa ating bansa, kaya naman halos malaking porsyento ng DH ng Pinay na nagtatrabaho sa abroad ay nakapagtapos ng kolehiyo. Mas pinili nilang lumayo, ipagliban ang pag-aalaga ng anak at mag-aalaga ng anak ng iba bilang trabaho. Mga master, bilang isang ina na gustong mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak, ano na kaya nangyari sa kinabukasan ng mga manggagawa nating Pinay na nagtatrabaho sa ating labas ng bansa? Ano kaya ang kalagayan nila ngayon? Mga master, may porsyento ng ating manggagawa abroad ang gumaganda ang buhay, natutupad ang mga pangarap at higit sa lahat nagkakaroon ng sariling bahay na pinapangarap ng marami. Pero dumarami pa rin ang bilang ng naaabuso pisikal at sexual at sa hindi inaasahang pagkakataon nagiging kapalit pa ang kanilang buhay. Her distraught sister in tears as the wooden casket was carried off a plane. Yung mga pangarap niya po yung This is a very big loss to us. She used to tell our mother her dreams. She was working abroad to be able to help our parents. May kasabihan tayo na ang babae ang siyang ilaw ng tahanan. Pero sa mas madalas na pagkakataon, umaalis ang ilaw ng tahanan dahil sa kapabayaan ng haligi ng tahanan. Bulag ka na naman? Tamang hinala ka? Tumigil ka! Iiputan mo ako sa ulo? Ha? Iiputan mo ako? Masters. Meron akong coworker dito from Ghana. Nakasama ko siya dito ngayon. Nung isang gabi, habang ako'y nagre-record ng aking video, nakita ko siyang umiiyak at nalaman ko na ang asawa niya ay may malubhang sakit. At sa kasamaang palad, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang asawa ay permanente nang nawalan ng paningin o nabulag na. Mga master, tandaan po natin na wala tayong puhunan kundi ang ating katawan lamang sa pagkatrabaho, kaya naman po lagi po tayo mag-iingat sa man tayo naroon. So mga master, salamat po ulit sa panonood. Kung nagustuhan nyo po itong aking video, sana po ay suportahan nyo para patuloy po ako magawa ng mga video na alam kong kapupulutan natin ng aral. So mag-subscribe lang po kayo at patuloy po kayong manood. Maraming salamat po.